Ayon sa mga pag-aaral, kapag ang isang bata ay lumalaki sa kapaligirang masyadong malinis o bihirang makaranas ng exposure sa mga maruruming bagay, nagiging mas sensitibo ang kanyang katawan sa mga allergens o bagay na nagdudulot sa kanya ng allergy. Ngunit ang maagang pagkakalantad ng mga bata sa iba't ibang uri ng mikrobyo, alikabok, at mga alagang hayop tulad ng mga aso at pusa ay nakatutulong sa pagpapatibay ng kanilang immune system at tinatawag itong hygiene hypothesis. Dahil dito mas nagiging matatag ang kanyang resistensya at nababawasan ang tsansang magkaroon ng mga sakit gaya ng hika, allergy sa balahibo, at iba pang mga kondisyon sa paghinga. Kaya sa susunod na lumapit ang pusa mo sa mga bata, huwag mo silang paalisin. Bagkus bigyan mo sila ng pansin dahil sila ay nakakatulong din sa kalusugan natin. Alam nyo ba na tahimik na nakakapaggalaw ang mga pusa dahil retractable, ang kanilang mga claws o kuko? Ang ibig sabihin ay maaaring nila itong itago o iurong kapag hindi nila ito ginagamit, and sa wild, it acts as natural silencer kaya halos di naririnig ang kanilang paglalakad at tahimik sila na nakakapangaso. Ito rin ang dahilan kung bakit tahimik silang nakakapaglakad sa mga bubungan ninyo. Ito ang 5 dahilan kung bakit hindi po dapat pinuputulan o ginugupit ang kuko ng mga pusa. Una, nagpapaalis ito ng swerte. May paniniwala na ang kuko ng pusa ay may taglay na proteksyon at swerte. Kapag walang pahintulot at ginupitan mo ito nang nagagalit ang pusa, sinasabing maaaring mabawasan ang biyaya o swerteng pumapasok sa bahay. Pangalawa, ayon sa pamahiin, ang mga kuko ng pusa ay parang sandata laban sa masasamang espiritu. Kapag ito raw ay pinutol, humihina ang kakayahan ng pusa na sumalag sa negatibong enerhiya sa paligid. Pangatlo, mas nagiging lapitin ng sakit ang pusa. May paniniwala na kapag madalas o maling paraan ang paggupit ng kuko, maaaring humina ang katawan ng pusa at mas maging sakitin ito, dahil raw napuputol ang natural na balanse ng kanilang katawan. Pang-apat, pagkawala ng proteksyon sa amo. Ayon sa pamahiin, kapag ginupitan ng kuko ng pusa, lalo na sa gabi, maaaring mawala ng proteksyon ang may-ari laban sa kamalasan. At ang pang-5, hindi raw dapat itapon kung saan-saan ang naputol na kuko. May paniniwala na ang naputol na kuko ng pusa ay dapat itabi o ilibing, dahil kapag napunta raw ito sa masasamang kamay, maaaring magamit sa kulam o masamang ritual. Ayon sa pamahiin, ang paggupit ng kuko ng pusa, lalo na kapag ginagawa sa gabi, ay itinuturing na pagputol sa espiritual na proteksyon na ibinibigay ng pusa sa kanyang amo. Pinaniniwalaan na sa oras ng dilim mas aktibo ang negatibong enerhiya, kaya kapag ginupitan ang kuko ng pusa sa ganitong panahon, humihina ang kakayahan nitong magbantay at sumalag sa malas, dahilan upang maging mas lantad ang may-ari sa kamalasan at hindi ka nais-nais na pangyayari, at ito rin ang dahilan kung bakit bawal ang pagupit ng mga kuko maging sa mga tao, lalo na sa gabi. Ito ang mga dahilan kung bakit ayaw na kainin ng mga pusa ang cat food na matagal nang nasa cat plate. Una, sobrang sensitibo ng pang-amoy ng pusa. Kapag matagal nang naka-expose ang pagkain, naaamoy na nila na luma, tuyo o napanas na, kahit na mukhang okay pa sa atin para sa kanila, ayaw na nila itong kainin. Pangalawa, kung wet food, mabilis itong matuyuan o mapanas kapag naiwan ng matagal, pwedeng maabsorb ang amoy ng paligid, alikabok o laway nila mismo, kaya nag-iiba ang lasa at amoy at ayaw nila ito. Pangatlo, may instinct ang pusa na umiwas sa posibleng kontaminadong pagkain. Sa wild, ang pagkain na naiwan ay pwedeng pamahayan ng bakterya o insekto, kaya likas sa kanila ang pagiging mapili para hindi sila magkasakit. Pang-apat, minsan may ants o mikrobyo na dumapo na hindi natin agad napapansin. Kahit konti lang yan, ramdam agad ng pusa at ayaw na talaga nilang kainin. Pang-5, may pusa rin na ayaw kumain kapag ang bowl ay marumi o may natuyong tira. Para sa kanila, parang used plate na yan at hindi nakaaya-aya. Ang heterochromia sa mga pusa ay isang kondisyon kung saan magkaiba ang kulay ng kanilang mga mata. Halimbawa, isang asul at isang dilaw o kaya ay berde, karaniwan itong namamana at mas madalas makita sa puting pusa, lalo na sa mga lahi tulad ng Chow Mani. Hindi ito sakit at kadalasan ay walang epekto sa paningin o kalusugan ng pusa, kundi isang natural at kakaibang katangian lang nila. Kaya kung may ganito kang uri ng pusa ay alagaan mo ito ng mabuti, dahil sinasabi ng karamihan na taglay nila ang hindi nauubos na biyaya at swerte sa mga nag-aalaga nito. Sa pamahiing Pilipino, may ilang paniniwalang madalas ikwento ng matatandang nag-aalaga ng pusa, na kapag daw iniyayakap o ipinupulupot ng pusa ang buntot niya sa kanyang sariling mga paa, at kung ginagawa ito ng pusa habang nakaharap sa iyo, maghanda ka na sa mga positibong pagbabago, dahil sinasabing may paparating na pera, swerte,
at magandang balita sa kanyang tagapag-alaga sa mga araw na darating. Ito ang mga zodiac signs na likas na mahilig at tunay na nagmamahal sa mga pusa batay sa personalidad na inuugnay sa astrology. Cancer, pinakamalambing sa lahat. Mahal na mahal nila ang pusa dahil tinatrate nila ito na parang anak o kapamilya. Pisces, mapagmahal at maunawain. Madali silang ma-attach sa mga pusa dahil ramdam nila ang tahimik na lambing nito. Virgo, responsable at maalaga. Tahimik pero totoong pagmamahala ng binibigay nila sa mga pusa. Aquarius, tinatanggap ang pusa kung ano ito. Mahal nila ang pusa dahil sa pagiging independent nito at pagiging unique. Scorpio, tapat at malalim magmahal. Para sa kanila, ang pusa ay simbolo ng loyalty at intuition o kutub. Leo, mahilig sa kagandahan at karangyaan. Madalas nilang ituring na hari o reyna ang kanilang mga alaga.